isang sampal ng kataksilan sa harap ng kabaong. Habang nakalugmok si Serafina sa lamay ng kanyang ina, nagpapakasarap si Leandro sa bisig ng kanyang kabit. Wala siyang silbi, kundi tagagawa ng kapirahan natin, malamig na wika ng lalaki. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Pinunasan ni Serafina ang kanyang luha, bitbit ang nag-iisang pamana, at tumalikod sa huwad na pamilya. Paano niya dudurugin ang mga taong umagaw sa kanyang buhay? Nakakahiya ang burol na ito, Leandro. Napakaliit, ang init at halos walang disenteng taong pumunta. At kailan mo ba papatirahin si Clara sa bahay? Hindi na makapaghintay ang nobya mo. Pagkapanganak ni Serafina, ma, konting tiis na lang. Kailangan ko pa ang mga disenyo niya para sa kumpanya natin. Siya na ang magluluwal ng tagapagmana ko. Siya pa ang pabrika ng pera natin. Sulit na sulit ang pagpapakasal ko sa babaeng yan. Sa likod ng manipis na pintuan ng inuupahang punerarya, nakatayo si Serafina. Nakayuko siya, maingat na pinapagpagan ang lumang bestida ng kanyang inang nakahimlay sa kabaong. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit. Pilit inaalala ang init ng yakap ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Bawat salitang binigkas ng kanyang asawa at biyenan sa labas ng pasilyo ay tila mga patalim na walang awang ibinabaon sa kanyang likuran. Walang luhang pumatak, ngunit pakiramdam niya ay ninanakawan siya ng hangin. Biglang naging mapait ang kanyang lalamunan. Ang telang hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang manhid na mga kamay at bumagsak sa malamig na sahig. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Pilit kinukumutan ng pagmamahal ang sanggol sa kanyang sinapupunan habang ang sarili niyang mundo ay gumuho at naging abo. Sa labas, patuloy ang walang pusong pananalita ni Doña Carmen na animoy lason na kumakalat sa hangin. Hayaan mo na ang babaeng iyan, Leandro. Wala na siyang pamilya, wala siyang pupuntahan. Utang na loob niya sa atin ang buhay niya. Kung hindi natin siya kinuha mula sa putikan, baka namamatay na rin siya sa gutom ngayon. Ang mga salitang ito ay nagpaalab ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Serafina. Isang pait na pilit niyang nilulunok sa loob ng maraming taon. Hindi na ito ang tamang oras para maging martir. Humugot siya ng isang malalim na hininga at tahimik na lumuhod upang pulutin ang iilang gamit ng kanyang ina na nakasilid sa isang murang karton. Sa pag-aayos niya ng mga gusot na damit, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang kwaderno na nababalutan ng kupas na balat. Ang habi. Ito ang talaan ng mga lihim na disenyo at formula ng kulay na pag-aari ng kanyang ina. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina. Lumuwa ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga pamilyar na hugis at sukat. Mga disenyong inaangkin ni Doña Carmen bilang sariling likha upang itayo ang imperyo ng mga reyes. Sa huling pahina, ang pangalan ng kanyang biyenan ay nakasulat na may malalaking X gamit ang pulang tinta. Isang tahimik na patunay ng matagal ng pagnanakaw at inhustisya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pagkatao ni Serafina. Dahan-dahan siyang tumayo, inakap ang karton at ang lumang kwaderno nang mahigpit sa kanyang dibdib na parang ito na lamang ang tanging kalasag niya sa mundong mapanlinlang. Binuksan niya ang pinto. Bumulaga sa kanya ang nagulat na mukha ni Leandro at ang mapanlait na tingin ni Doña Carmen. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Tiningnan lamang niya ang lalaking nangakong magmamahal sa kanya nang may malamig at patay na mga mata. Bago siya humakbang palayo, dala ang kanyang anak at ang natitirang dignidad. Ngunit bago pa siya makalayo, nahagip ng matalas na paningin ni Doña Carmen ang dulo ng lumang kwaderno na nakausli mula sa karton. Namutla ang matanda, tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Mabilis na humakbang ang biyenan at mariing tinuro ang hawak ni Serafina. Saan mo nakuha ang bagay na yan? Sigaw ng matanda habang pilit na inaabot ang kwadernong magbubunyag ng lahat ng kanyang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhang nagbabadya, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Serafina.
Paano niya wawasakin ang imperyong itinayo mula sa dugo at luha ng kanyang ina? Ang matinding paghatak ni Doña Carmen ay nagdulot ng malakas na pagkapunit ng lumang balat ng kwaderno, isang hudyat na ang matagal nang itinagong lihim ay tuluyan ng mabubunyag sa liwanag. Mariing hinatak ni Doña Carmen ang lumang kwaderno, ngunit pinangibabawan ng nag-aalab na puot ang panghihina ng katawan ni Serafina. Sa halip na bumitaw, mahigpit niyang niyakap ang mga pahina sa kanyang dibdib. Ang matigas at lumang balat ng kwaderno ay tuluyang humiwalay sa mga pahinang naglalaman ng pinakapusod ng kasaysayan ng kanyang ina. Naiwan sa panginginig ng mga kamay ng biyenan ang walang kwentang pabalat, habang ang mga lihim ng nakaraan ay nanatiling ligtas sa bisig ng babaeng matagal nilang inalipin. Namilog ang mga mata ni Doña Carmen sa matinding galit. Ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong takot na mabunyag ang katotohanan at pandidiri sa manugang. Itinuro niya ang pinto palabas ng punerarya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot habang pinararatangan si Serafina ng pagnanakaw. Inutusan niya si Leandro na palayasin ang asawa at huwag na itong papatungtong kahit sa anino ng kanilang mansyon. Umalingaw-ngaw ang mga masasakit na salita sa walang laman na pasilyo, ngunit ang mas bumaon sa puso ni Serafina ay ang malamig at walang pakialam na pagtalikod ni Leandro. Walang pagtatanggol na naganap. Wala ni isang sulyap ng pag-aalala para sa bata sa kanyang sinapupunan. Tinalikuran lamang siya ng lalaking minsan niyang pinaniwala ang magiging haligi ng kanyang tahanan. Bumuhos ang isang malakas na ulan mula sa nagngangalit na kalangitan. Wari ba'y nakikidalamhati sa pagguho ng mundo ni Serafina. Ang malamig na tubig ay walang awang humampas sa sementadong kalsada nang siya ay lumabas bitbit ang kanyang murang karton. Sa paghakbang niya sa labas, isang marangyang sasakyan ang huminto hindi kalayuan sa kanila. Ang pinto nito ay bumukas at iniluwa ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at kasuotan. Si Clara, ang babaeng papalit sa kanyang pwesto. Isang mapanuyang ngiti ang iginawad nito kay Serafina mula sa ilalim ng isang malaking payong. Tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay sa pagnanakaw ng isang pamilyang hindi naman talaga buo. Hindi na nag-aksaya ng laway si Serafina. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad sa gitna ng unos. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat isa ay tila nangangailangan ng labis na lakas mula sa kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang basang bestida ay kumapit sa kanyang balat habang ang lamig ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ginamit ang sariling katawan bilang kalasag upang hindi mabasa ang mga pahina ng kwaderno at upang bigyan ng kahit kaunting init ang sanggol sa kanyang umbok na tiyan. Ang bawat paghihirap sa paghinga ay sinabayan ng manhid na kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng labis na pag-iisa sa isang malupit na mundo. Sa gitna ng lumalalang bagyo at paglabo ng kanyang paningin, isang lumang delivery truck na puno ng mga sinulid ang dahan-dahang tumabi sa bangketa. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki. Bago tuluyang lumapit, ibinaba ng lalaki ang hawak na telepono mula sa kanyang tainga matapos magbitiw ng isang utos sa kabilang linya. Inutusan nito ang kausap na ihanda agad ang isang lumang bodega dahil meron siyang mahalagang kailangang daanan. Walang dalang tanong ang lalaking nagngangalang Raul nang lapitan niya ang giniginaw na si Serafina. Hindi siya nagpakita ng awa na nakakababa ng pagkatao, bagkus ay tahimik niyang itinapat ang malapad na payong sa ibabaw ng ulo ng ginang. Biglang tumigil ang pananalasa ng malamig na ulan sa mukha ni Serafina. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya ang isang pares ng mga matang may malalim na pag-unawa. Walang anumang pag-aalinlangan, hinubad ni Raul ang kanyang makapal na jacket at maingat itong isinampay sa nanginginig na mga balikat ni Serafina. Hinawakan ng lalaki ang magkabilang laylayan ng jacket
at dahan-dahan itong pinaglapit. Upang takpan ang malaking tiyan ng ginang, tinitiyak na walang anumang bahagi ng kanyang kamay ang dumampi sa balat nito. Ang simpleng paggalang na yon, ang distansyang pinanatili nito, ngunit punong-puno ng pag-iingat, ay nagbigay ng isang hindi pamilyar na init sa nanlalamig na kaluluwa ni Serafina. Ngunit ang naipong pagod, pait, at matinding lamig ay tuluyan ng sumingil sa katawan ng nagdadalang tao. Naramdaman ni Serafina ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang madilim na kalye ay unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Sa kanyang pagbagsak, tanging ang matipunong braso ni Raul ang naging salalo na pumigil sa tuluyan niyang pagsubsob sa malamig na semento. Nang muling magkamalay si Serafina, sinalubong siya ng mapuputing kisame at ng matapang na amoy ng gamot. Wala na siya sa gitna ng bagyo, ngunit ang lamig sa kanyang dibdib ay nanatili. Ang tahimik na silid ay pinupuno ng isang patlang at pantay na ingay mula sa makinang nagbabantay ng buhay sa tabi ng kanyang higaan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na may labis na pag-aalala sa nakakunot na noo. Huminto ito sa paanan ng kama. Tiningnan ang mga talaan sa kanyang kamay bago bumaling sa naguguluhang ina. "Mrs., may seryosong problema sa tibok ng puso ng bata sa iyong sinapupunan." Ang bawat hininga ni Serafina ay tila isang mabigat na pasanin, ngunit ang salita ng doktor tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak ay nagsilbing angkla sa kanyang lumulubog na pagkatao. Sa loob ng puting silid ng ospital, unti-unting nagbalik ang liwanag sa kanyang paningin. Naroon si Raul, nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagbabantay, habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nalaman ni Serafina mula sa nurse na ang estrangherong ito ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital, isang kabutihang hindi niya inaasahan mula sa isang taong hindi naman niya kamag-anak. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi sa labi ni Raul. Tanging isang bahagyang pagtango na nagpapahiwatig na ang lahat ay magiging maayos. Hindi nagtanong ang lalaki tungkol sa kanyang nakaraan. Tila nauunawaan nito na ang ilang sugat ay mas mainam na manatiling nakatikom sa katahimikan. Matapos ang ilang araw na pahinga, dinala ni Raul si Serafina sa isang lumang bodega sa gilid ng Riles, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga Reyes, ngunit punong-puno ng buhay. Doon niya nakilala si Aling Nena, isang matandang manghahabi na may mga kamay na kasing magaspang ng telang katsa, ngunit may pusong kasing lambot ng bulak. Kasama ni Aling Nena ang ilan pang mga kababaihan na dati ring nagtatrabaho para sa pamilya Reyes, mga biktima ng hindi makatarungang pagsisante ni Doña Carmen dahil lamang sa kanilang edad o sa pagtatanggol sa kanilang karapatan. Sa gitna ng alikabok at amoy ng mga lumang sinulid, naramdaman ni Serafina ang isang uri ng pagtanggap na kailanman ay hindi niya naranasan sa mansyon ng kanyang asawa. Dito, siya ay hindi isang alipin o isang kagamitan, kundi isang kasama. Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang bumbilya, nagsalo-salo sila sa isang payak na hapunan. Ang bango ng kaning lamig at ang maalat na amoy ng pinritong tuyo ay pumuno sa silid. Dahan-dahang hinati ni Aling Nena ang huling piraso ng tuyo at inilagay ang pinakamataas na bahagi ng laman sa ibabaw ng kanin ni Serafina. Isang kilos na nagpaapaw sa luha sa mga mata ng batang ina. Sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap na naudlot, inilabas ni Serafina ang mga pahina na ng kwadernong habi. Ang mga guhit ng kanyang ina ay tila nagkaroon ng sariling buhay sa harap ng mga manghahabi. Nagkatinginan ng mga babae. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa pag-asang muling makahawak ng suklay ng habihan. Napagkasunduan nilang buuin muli ang isang lumang balangkas ng kahoy na nakatago sa sulok ng bodega, isang hakbang upang bawiin ang dangal na kinuha sa kanila. Samantala, sa loob ng malamig at air-conditioned na opisina ng kumpanyang Reyes, ang katahimikan
ay bumasag sa pagtitimpi ni Leandro. Ang mga dokumento sa kanyang harapan ay tila mga walang kwentang papel dahil wala itong kaluluwang dati ay ibinibigay ni Serafina sa bawat disenyo. Isang mahalagang panauhin, isang tanyag na mamimili mula sa ibang bansa ang nagpadala ng mensahe na hindi sila tatanggap ng anumang gawa na walang tatak ng orihinal na sining na kinilala nila sa nakaraang koleksyon. Napagtanto ni Leandro na ang kanyang ina ay may hawak na pabalat lamang, ngunit ang tunay na ginto ay nasa kamay ng asawang kanyang ipinagtabuyan. Ang galit at takot na mawala ang kanilang yaman ay nagsanib sa kanyang dibdib na nag-udyok sa kanya na gumawa ng isang desperadong desisyon. Habang ang gabi ay lumalalim, tanging ang malayo at mahinang ugong ng dumaraang tren ang bumabasag sa katahimikan ng bodega. Nakatitig si Serafina sa kanyang mga palad. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri sa pananabik na muling humabi ng katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang pag-asa, nananatili ang isang mabigat na tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga piraso ng kahoy at sinulid upang protektahan ang kanyang anak mula sa kapangyarihan ng mga taong handang pumatay ng pangarap para lamang sa salapi? Sa dulo ng pasilyo ng mansyon ng mga Reyes, isang utos ang ibinigay ni Leandro sa kanyang mga tauhan. Isang kautosang magdadala muli ng panganib sa pintuan ng katahimikang pilit na binuo ni Serafina. Sa loob ng tahimik na bodega, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kahoy na humahampas sa kapwa kahoy habang masugid na naghahabi si Serafina. Ang bawat hilada ng makulay na sinulid ay tila isang panalangin. Isang pangakong bubuuin niya ang kinabukasan ng anak na kanyang dinadala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpupursigi, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang balakang na mabilis na kumalat patungo sa kanyang puson. Nabitawan ni Serafina ang suklay ng habihan. Ang bawat paghinga niya ay naging mabilis at mababaw, habang ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa pagtatangkang tumayo, naramdaman niya ang pagdaloy ng maligamgam na likido sa kanyang binti. Isang senyales na ang oras ng pagsilang ay dumating na sa gitna ng kanyang pagsisikap. Naroon si Raul, tila palaging handang sumaklolo sa oras ng pangangailangan. Walang pag-aalinlangang binuhat ng lalaki si Serafina. Ang kanyang mga braso ay naging matibay na sandigan sa gitna ng takot at sakit na nararamdaman ng babae. Sa loob ng mabilis na tumatakbong truck, tanging ang mahigpit na pagkakahawak ni Serafina sa kamay ni Raul ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya mo ito, Serafina. Malapit na tayo. Mahinahong bulong ni Raul na ang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Serafina. Pagdating sa ospital, ang mga puting ilaw at ang mabilis na pagtakbo ng mga gulong ng stretcher ang huling alaala ni Serafina bago siya tuluyang lamunin ng matinding paghilab. Makalipas ang ilang oras, isang matinis at buhay na tinig ang bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid panganakan. Isang malusog na sanggol na lalaki ang inilapag sa dibdib ni Serafina. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at pagtataksil ng mga Reyes ay tila naglaho na palitan ng isang pag-ibig na walang katumbas. Lumipas ang ilang buwan. Ang bodega ay hindi na lamang basta imbakan ng mga gamit, kundi isa ng buhay na paggawaan na tinawag nilang luwalhati. Ang bawat sulok nito ay puno ng halimuyak ng bagong tina na sinulid at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihan. Nakakamangha ang tanawin ni Serafina habang maingat na nakatali ang kanyang anak sa kanyang likuran gamit ang isang malambot na tela, habang ang kanyang mga kamay ay mabilis at bihasang nagpapatakbo ng habihan. Ang bawat disenyong lumalabas ay may dalang kakaibang ganda, isang sining na hango sa mga pahina ng kuwadernong habi na hinaluan ng kanyang sariling karanasan. Si Raul, na naging katuwang niya sa bawat hakbang, ay tahimik na nakamasid sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming unti-unting lumalalim
ngunit nananatiling may paggalang. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng Mansyong Reyes, ang hangin ay puno ng tensyon at kawalang pag-asa. Si Leandro ay tila isang leon na nakakulong sa hawla, hindi mapakali habang tinitingnan ang mga ulat ng pagkalugi ng kanilang kumpanya. Si Clara, na abala sa pagpili ng mga mamahaling alahas, ay walang ibang ginawa, kundi ang magreklamo tungkol sa nababawasang budget para sa kanyang luho. I can't believe this, Leandro. Ang dumi-dumi na ng mga bago nating release. And the buyers are starting to complain. Asik ni Clara, habang itinatapon ang isang sample ng tela sa sahig. Si Doña Carmen, na hindi matanggap ang unti-unting pagbagsak ng kanyang imperyo, ay nanginginig sa galit ng mabalitaan ang tungkol sa lumalaking katanyaga ng isang maliit na sungdet sa gilid ng Riles. Isang hapon, ang marangyang sasakyan ni Doña Carmen ay huminto sa tapat ng maduming bodega. Bumaba ang matanda, dala ang kanyang mapanuri at mapanghamak na tingin. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga sapatos na may mataas na takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig. Nilapitan niya si Aling Nena at naglabas ng isang makapal na sobre ng pera. Ibigay mo sa akin ang formula ng tina na ginagamit niyo at ang mga bagong disenyo at hinding-hindi nyo na kailangang magdusa sa lugar na ito. Utos ng matanda na may halong pambabastos, ngunit hindi natinag si Aling Nena. Tinitigan niya ang dating amo nang may paninindigan bago kinuha ang isang palanggana ng maduming tubig na ginamit sa paglilinis at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa harapan ng paanan ni Doña Carmen. Ang dangal namin ay hindi nabibili ng perang ninakaw mo sa ibang tao. Umalis ka na rito bago ko pa ito itapon sa mukha mo. Matapang na sagot ng matanda. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa bodega ay tila may dalang panganib. Nakatulog na si Serafina sa tabi ng kanyang anak, pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa labas, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Bit-bit ang isang botelyang puno ng likidong madaling mag-apoy. Isang maliit na liwanag mula sa isang posporo ang biglang sumiklab bago ito itinapon sa bintana ng bodega. Isang mapulang liwanag ang mabilis na gumapang sa mga tuyong sinulid at ang amoy ng usok ay nagsimulang punuin ang bawat sulok ng silid. Nagising si Serafina nang maramdaman ng init na dahan-dahang lumalapit sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang mga dila ng apoy na tila mga gutom na hayop na lumalamon sa kanyang mga pangarap. Ang bawat dila ng apoy ay tila isang malupit na hayop na lumalamon sa bawat hibla ng pangarap na itinanim ni Serafina sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng tuyong kahoy na mabilis na nauubos sa init at ang pagbagsak ng mga nagbabagang bahagi ng bubong ay nagbigay ng kilabot sa katahimikan ng gabi. Nagising si Serafina sa gitna ng makapal na usok na humahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Ang kanyang unang naisip ay ang kanyang anak. Mabilis niyang binuhat ang sanggol, ibinalot sa basang tela at gumapang palabas habang ang init ay tila humahatak sa kanyang balat. Dumating si Raul kasama ang mga kapitbahay, bitbit ang mga balde ng tubig na kanilang ibinuhos sa nagngangalit na sunog. Ang bawat pagbuhos ng tubig ay sinasabayan ng pagsisikap na isalba ang kung anong matitira sa kanilang pinaghirapan. Nang tuluyang mapuksa ang apoy, ang bodega ay naging isang malungkot na tanawin ng pagkawasak. Kalahati ng mga pinaghirapang tela ay naging itim na abo na lamang, ngunit sa gitna ng mga guho, nanatiling nakatayo ang kanilang lumang habihan. Mabilis na hinanap ni Serafina ang kuwadernong habi sa ilalim ng kanyang higaan at tila isang himala na ito ay hindi nadamay, ligtas sa loob ng isang kahon na gawa sa makapal na bakal. Habang nililinis ang mga kalat, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng isang sunog na poste ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang gintong lighter na may nakaukit na pamilyar na pangalan, Leandro.
Ang bawat kalamnan sa katawan ni Serafina ay tumigas. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na mas mainit pa sa apoy na katatapos lang nilang harapin. Hindi pumatak ang luha ni Serafina sa harap ng mga abo. Ang bawat patak ng alat na dapat sana ay lumabas sa kanyang mga mata ay naging yelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang katahimikan ay tila isang babala. Isang bagyong nagtitipon ng lakas bago ang muling pananalasa. Lumapit si Raul. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala. Inabot ng lalaki ang kamay ni Serafina. Marahang pinunasan ng kanyang hinlalaki ang mantsa ng abo sa pisngi ng babae. Ang haplos na yon ay hindi naghahanap ng anuman, kundi ang magbigay ng lakas, isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang maglakad ng mag-isa ang babaeng ito sa gitna ng kawalan. Hindi sila nag-usap, ngunit sa pagtatagpo ng kanilang mga paningin, naramdaman ni Serafina na may isang taong handang sumama sa kanya, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang paghihiganti. Sa halip na panghinaan ng loob, kumuha si Serafina ng isang palanggana at sinimulang ipunin ang mga itim na abo mula sa mga sunog na tela. Ang bawat dakok ng abo ay tila isang alaala ng kanyang sakit. Gagamitin natin ito, Raul, malamig niyang wika, habang ang kanyang boses ay tila talim ng kutsilyo. Inihalo niya ang abo sa isang espesyal na formula ng pulang tina mula sa kwaderno ng kanyang ina. Ang resulta ay isang kulay na hindi pa kailanman nakikita ng sinuman. Isang kulay na pula na may lalim ng itim, tila namumuong dugo sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang magiging kulay ng koleksyong tatawagin niyang Phoenix. Ang bawat hibla ng telang lalabas sa kanilang syongdet ay magtataglay ng kwento ng kanilang pagbangon mula sa pagkawasak na idinulot ng mga Reyes. Kinaumagahan, sa gitna ng marangyang almusal sa mansyon ng mga Reyes, isang banyaga ang kumatok sa kanilang pintuan upang mag-iwan ng isang maliit na binalot na kahon para kay Doña Carmen. Walang pangalan ang nagpadala, tila isang lihim na mensahe mula sa anino. Nang buksan ng matanda ang kahon, tumambad sa kanya ang isang mahabang piraso ng telang kulay pula na may bahid ng itim na abo. Tila isang sariwang sugat na binalutan ng dumi. May kasama itong isang maliit na pirasong papel na naglalaman ng iilang salitang nakasulat sa madiing tinta. Siningil na ng abo ang utang mo. Ang bawat titik ay tila isang sumpa na nagpadala ng matinding panginginig sa buong katawan ni Doña Carmen, habang ang kapaitan ng kanyang mga nakaraang kasalanan ay muling bumalik upang gisingin ang kanyang pinakatatagong takot. Nabalot ng matinding pagkabagabag si Doña Carmen sa loob ng kanyang madilim na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara na bahagyang sumasayaw ang ningas sa bawat bugso ng hangin. Ang piraso ng telang kulay pula na may bahid ng abo ay tila isang sumpa na nakalatag sa kanyang mesa. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, tinungo niya ang isang bahagi ng pader na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Inikot niya ang dial ng kanyang lihim na vault at ang matigas na tunog ng bakal na nagtatagpo sa loob ng mekanismo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nang bumukas ang makapal na pinto, hinalughog niya ang mga lumang dokumento hanggang sa mahanap niya ang isang dilaw na papel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binubulong ang pangalan ng ina ni Serafina, ang babaeng itinuring niyang baliw upang mapagtakpan ang sarili niyang pagnanakaw. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng bodegang luwalhati, tila tumigil ang oras para kay Serafina habang binabasa ang mga huling pahina ng kwadernong habi sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga titik na isinulat ng kanyang ina sa gitna ng desperasyon ay tila mga hiyaw na ngayon lamang narinig. Hindi lamang formula ng tina ang ninakaw ni Doña Carmen.
kundi ang buong dangal ng kanyang pamilya. Nalaman ni Serafina na ang kanyang ina ay sadyang binaligtad at pinaratangan ng mabigat na kasalanan upang makuha ng mga Reyes ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay naging isang matalim na galit nang mabasa niya ang tungkol sa kung paano kinuha ni Doña Carmen ang ama ni Leandro na noon ay kasintahan ng kanyang ina sa pamamagitan ng panlilinlang at pananakot. Napahawak si Serafina sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay tila may mga kamay na sumasakal sa kanya mula sa nakaraan. Pumasok si Raul sa silid bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Serafina at ang pamumuo ng mga luha sa mga mata nito na hindi hinahayaang pumatak. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang lalaki at naupo sa tabi niya. Serafina, ang ilang katotohanan ay sadyang masakit tanggapin, pero tandaan mo na hindi ka na nag-iisa ngayon, malumanay na wika ni Raul. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng mga tuyong sinulid, ibinahagi rin ni Raul ang sarili niyang sugat. Ikinuwento niya kung paano ang kanyang namayapang asawa ay naging biktima rin ng sakim na pamamalakad ng mga Reyes, na dinala ang kanilang pamilya sa pagkawasak at naging sanhi ng maagang pagkamatay nito dahil sa sobrang stress at depresyon. Ang bawat salita ni Raul ay tila isang malalim na buntong hininga na matagal nang kinikimkim. Naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang nabuo hindi sa saya, kundi sa parehong bigat ng dusa na idinulot ng iisang pamilya. Dahan-dahang isinandal ni Serafina ang kanyang ulo sa balikat ni Raul. Ang init ng katawan ng lalaki at ang matatag nitong presensya ay nagsilbing gamot sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi kailangang punan ng mga salita, dahil ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nagkakaintindihan na. Hinawakan ni Raul ang kamay ni Serafina nang may labis na pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng palad ng babae. Isang tahimik na panunumpa na kahit anong mangyari, sila ay magkatuwang natatapos sa laban na ito. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng bodega ay biglang nabasag ng ang liwanag mula sa isang lumang telebisyon sa sulok ay magpakita ng isang balitang yumanig sa buong bansa. Lumabas sa screen ang mukha ni Leandro, nakasuot ng isang mamahaling suit at may bakas ng pekeng tagumpay sa kanyang mga mata. Inanunsyo niya sa harap ng mga mamamahayag na ang kumpanyang Reyes ay magsasagawa ng isang national fashion gala kung saan ilulunsad niya ang isang masterpiece na magpapabago raw sa kasaysayan ng sining ng Pilipinas. Ang disenyong kanyang ipinagmamalaki ay ang huling draft na ninakaw nila mula sa mga gamit ni Serafina bago ito pinalayas. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang sampal sa mukha ni Serafina na nagpapaalala sa kanya na ang demonyo ay hindi titigil hanggat hindi nito nauubos ang huling patak ng kanyang pagkatao. Ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa bintana ng opisina ni Leandro, tila sumasabay sa unti-unting paglamay ng kanyang pag-asa. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakatitig sa mga blankong papel sa kanyang harapan. Ang bawat guhit na kanyang sinusubukan ay tila walang buhay, isang patunay ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan kung wala ang henyo ng asawang kanyang ipinagtabuyan. Sa kabilang dako, ang anino ng isang espiya ay dahan-dahang gumapang sa loob ng bodegang luwalhati. Alam ni Serafina na naroon ang tauhan ni Leandro. Nakatago siya sa dilim habang pinapanood ang bawat kilos nito. Sinadya niyang iwan sa ibabaw ng hapag ang isang formula ng tina, ang formulang sadyang may kakulangan na magdudulot ng isang mapaminsalang reaksyon kapag nalantad sa matinding init ng mga ilaw sa entablado. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Serafina. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa takot, kundi sa isang malamig na antisipasyon para sa darating na paghuhukom. Sa loob ng mansyon ng mga Reyes,
punong-puno ng kayabangan si Clara habang isinusukat ang isang pulang bestida na yari sa telang ninakaw ang disenyo. Ang bawat kislap ng mga hiyas sa kanyang leeg ay tila nagdaragdag sa kanyang ilusyon ng kapangyarihan. I look perfect, ma. This will be the end of that woman's pathetic dreams, wika ni Clara habang umiikot sa harap ng malaking salamin. Hindi alintana ang panganib na nakatago sa bawat hibla ng kanyang suot. Si Doña Carmen ay nakatayo sa isang sulok, nakataas ang noo at may hawak na baso ng alak. Tila ipinagdidiriwang na ang isang tagumpay na hindi pa naman nila nakakamit. Ang kanilang halakhak ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan, isang tunog na puno ng kapalaluan at kawalan ng pakiramdam sa mga taong kanilang tinapakan upang marating ang kinalalagyan nila ngayon. Bumalik ang katahimikan sa bodega nang makaalis ang espiya bitbit ang huwad na tagumpay. Lumapit si Raul kay Serafina. May bitbit na isang itim na sobre na may tatak ng National Fashion Gala. Serafina, dumating na ang opisyal na paanyaya para sa luwalhati. You are a VIP guest as the new face of Philippine Textiles, mahinahong sabi ni Raul. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng isang uri ng katatagan na laging nagpapakalma sa bahabahaging damdamin ni Serafina. Inabot ng lalaki ang sobre at sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Serafina ang isang kuryente ng lakas at pag-asa. Tiningnan siya ni Raul nang may malalim na paghanga. Isang tingin na nagsasabing higit pa sa sining ang nakikita nito sa kanya. Handa ka na bang bawiin ang koronang matagal nang ninakaw sa iyong ina? Bulong ni Raul. At sa bawat salitang yon, naramdaman ni Serafina ang paghilom ng isang bahagi ng kanyang pusong matagal ng durog. Sumapit ang gabi ng gala. Ang sikat ng mga ilaw mula sa mga sasakyang marangya ay tila mga bituing bumagsak sa kalsada. Ang bawat hakbang ng mga panauhin ay lumilikha ng isang marangal na tunog sa pulang alpombra. Sa loob ng silid-bihisan, tiningnan ni Serafina ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na ang babaeng gusgusin at sawi ang nakatitig sa kanya, kundi isang reyna na binalot ng sariling sining. Ang kanyang suot na Filipiniana ay tila isang baluti, matikas at puno ng kasaysayan. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng kwadernong habi sa loob ng kanyang isipan na tila ang kanyang ina ay naroon din at bumubulong ng pag-asa. Sa bawat pag-aayos niya ng kanyang buhok, tila itinatahi niya ang huling sinulid ng kanyang plano. Isang planong hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Tumayo si Serafina sa harap ng dambuhalang pintuan ng silya ng gala. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bitbit niya. Sa kabilang panig ng pintuang yon, naghihintay ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kaaway, at ang hinaharap na matagal niyang ipinaglaban. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang munting tinig sa kanyang puso ang nagtanong, sapat na ba ang tagumpay na ito upang hilumin ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan? O ito ba ang simula ng isang bagong bagyo na mas malakas pa sa lahat ng kanyang hinarap? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inilalantad ang sikat ng mga flash ng kamera na tila mga kidlat sa gitna ng kadiliman. Ang ningning ng mga dambuhalang ilaw sa gitna ng bulwagan ay tila mga mapanuring mata na nakatitig sa bawat galaw ni Leandro habang siya ay umaakyat sa entablado. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang mahinang bulungan ng mga piling panauhin na sabik na makita ang sinasabing obra maestra ng mga reyes. Sa bawat hakbang ni Leandro, ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagpapaalala ng kanyang matayog na kapalaluan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, humihingi ng atensyon bago ang isang malakas na palakpakan ay bumasag sa katahimikan. Ladies and gentlemen, tonight, you will witness the soul of our nation woven into the finest fabric you have ever seen. Mayabang na pahayag ni Leandro, habang sa likuran niya ay nagsimulang maglakad ang mga modelo, suot ang mga disenyong ninakaw mula kay Serafina.
Ngunit ang kasinungalingan ay may sariling paraan ng paglantad. Habang ang mga modelo ay tumatapat sa ilalim ng mga spotlight na naglalabas ng matinding init, ang formula ng tina na sadyang binago ni Serafina ay nagsimulang mag-reek. Ang matingkad na pula sa bestidang suot ni Clara ay unti-unting nagbago ng anyo. Sa gitna ng rampa ang tela ay nagsimulang lumambot at tila natutunaw na lumilikha ng mga madidilim at malagkit na mantsa na gumagapang pababa sa binti ng modelo. Ang amoy ng masangsang na kemikal ay biglang kumalat sa buong silid na nagdulot ng pagtakip ng ilong ng mga nasa unahan. Ang mga panauhin na kanina ay hangang-hanga ay napalitan ng mga mukhang puno ng pandidiri at pagkalito. What is happening? Bakit ganito ang tela niyo, Leandro? Sigaw ng isang kilalang kritiko, habang ang paligid ay napuno ng sunod-sunod na pagputok ng liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na hindi pinalalampas ang kahihiyang nagaganap. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot nang pumasok si Serafina. Siya ay tila isang reyna na lumabas mula sa apoy. Suot ang kanyang koleksyong phoenix. Ang bawat himaymay ng kanyang suot ay naglalaro sa ilalim ng ilaw, matibay at perpekto, kabaligtaran ng gumuguho at mabahong tela ni Leandro. Kasunod niya ang mga manghahabi mula sa luwalhati na may dangal sa bawat hakbang. Ang sining na walang katapatan ay tila telang bulok sa ilalim ng araw. Mahinahong wika ni Serafina, ngunit ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid. Isang tanyag na mamumuhunan mula sa Italia ang tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan ang tela ng kanyang Filipiniana at tumingin ng matalim kay Leandro. This is the real masterpiece. Mr. Reyes, you are not a designer. You are a thief. Ang bawat salita ng mamumuhunan ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Leandro. Sa desperasyon, bumaling siya kay Clara, ngunit ang babaeng dati ay kasabwat niya sa karangyaan ay biglang tumalikod. Don't look at me, Leandro. You told me this was yours. Niloko mo rin ako. Sigaw ni Clara sa harap ng lahat, nais iligtas ang sarili mula sa lumulubog na barko. Ang mukha ni Doña Carmen ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang nakatitig kay Serafina. Hindi na nakapagpigil ang matanda. Mabilis siyang sumugod patungo sa manugang, itinaas ang kanyang kamay upang magbigay ng isang sampal. Ngunit bago pa tumama ang palad nito, isang matatag na bisig ang humarang sa kanya. Si Raul. Ang lalaki ay tumayo sa pagitan ni Serafina at ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng isang tahimik na kapangyarihan. Ang huling sulyap ni Serafina kay Leandro ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkahabag para sa isang taong ipinagpalit ang lahat para sa huwad na kislap ng salapi. Mula sa labas, ang matinis na hudyat ng awtoridad ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit sa pintuan ng gala. Ang mga asul at pulang liwanag ay sumilip sa mga bintana. Hudyat na ang batas ay narito na upang bawiin ang katarungang matagal nang ipinagkait. Habang pinapanood ni Serafina ang pagpasok ng mga pulis, naramdaman niya ang isang matinding pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa isang tanong na patuloy na bumubulong sa kanyang diwa. Ngayong gumuho na ang kanilang imperyo, makakahanap na ba ng tunay na kapayapaan ang kaluluwa ng kanyang ina? Sa gitna ng mga abo, ang bawat pulang selyo na idinidikit ng mga kinatawan ng bangko sa mga dambuhalang haligi ng Mansyong Reyes ay tila mga sariwang sugat sa pagkatao ni Doña Carmen. Ang katahimikan ng malawak na bulwagan ay binasag ng mga yabag, ng matitigas na sapatos, ng mga lalaking naglalabas, ng mga muebles na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang matanda habang pilit niyang niyayakap ang kanyang mga mamahaling bag na wala na ngayong laman, kundi hangin at alikabok.
Ang kanyang mga gintong alahas ay isa-isang kinuha at ang bawat paghila sa kanyang mga daliri ay tila pagpunit sa kanyang natitirang dignidad. Walang nagawa ang matanda, kundi ang gumaod sa gitna ng kahihiyan habang ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya ay nakatingin lamang ngayon ng may halong libak at awa. Sa labas ng tarangkahan, ang malamig na semento ng kalsada ang tanging tumanggap sa kanyang pagbagsak, habang ang anino ng mansyong kanyang pinaglingkuran ng kasakiman ay unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Sa kabilang panig ng lungsod, si Clara ay desperadong nag-iimpake ng kanyang mga huling gamit sa isang madilim na hotel. Umaasang ang kanyang itinatagong pera ay sapat na upang makapagsimulang muli sa ibang bansa. Ngunit ang pagtataksil na itinanim niya ay umani rin ng sarili nitong bunga. Nang buksan niya ang kanyang lihim na vault, tanging isang piraso ng papel ang tumambad sa kanya. Isang sulat mula sa kanyang lihim na kasintahan na siyang tumangay ng lahat ng kanyang ninakaw na yaman. Ang bawat titik sa sulat ay tila isang sampal na nagpaalala sa kanya na ang pag-ibig na nakabatay sa interes ay madaling maglaho sa oras ng kagipitan. Naiwan siyang nakaupo sa malamig na sahig, walang dalang anuman, kundi ang mga luhang puno ng pagsisisi, habang ang ingay ng lungsod sa labas ay tila tumatawa sa kanyang sawing kapalaran. Samantala, ang lumang gusali ng mga Reyes ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa ilalim ng isang bagong pangalan na nakasulat sa malalaking titik na tila nagliliwanag sa pag-asa. Luwalhati. Sa loob ng Syongdet, ang mga dating manghahabi na itinapon ni Doña Carmen ay muling nagtipon-tipon. Ang bango ng bagong tina na sinulid at ang ritmo ng mga kahoy na habihan na nagtatagpo ay muling pumuno sa bawat sulok ng gusali. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa mga pisngi ni Aling Nena nang makitang muli ang mga makina na tumatakbo para sa katarungan. Si Serafina ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang isang payak ngunit eleganteng damit, habang pinagmamasdan ang muling pagkabuo ng kanyang pamilya. Hindi ang pamilyang may iisang dugo, kundi ang pamilyang may iisang hangarin. Ang bawat hibla ng tilang kanilang nililikha ngayon ay hindi na lamang para sa kita, kundi para sa paghilom ng mga sugat na matagal nang kinimkim. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali, si Doña Carmen ay namataang naglalakad nang lito sa gilid ng kalsada. Ang kanyang marangyang damit ay madumi na at punit-punit. Ang uhaw at gutom ay tila mga kuko na kumakamot sa kanyang sikmura. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang anino ang tumapat sa kanya. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Aling Nena na may hawak na isang simpleng bote ng tubig. Walang galit sa mga mata ng matandang manghahabi, tanging isang malalim na katahimikan na mas masakit pa sa anumang mura. Dahan-dahang iniabot ni Aling Nena ang tubig sa kanyang dating amo, isang kilos ng kabutihang loob na hindi kailanman nagawa ni Doña Carmen sa buong buhay nito. Ang pagtanggap ng matanda sa bote ay sinabayan ng isang mahinang hikbi. Isang pagtanggap na sa dulo ng lahat, ang kabutihan ng puso, ang tanging kayamanang hindi na nanakaw ng sinuman. Ngunit ang huling yugto ng paghuhukom ay hindi pa tapos para kay Serafina. Sa loob ng malamig at madilim na selda ng kulungan, ang mga bakal na rehas ay nagsilbing pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng bilangguan ay umalingaw-ngaw ng may bigat. Tila bawat tunog ay nagpapatahimik sa mga multo ng kanyang mga alaala. Huminto siya sa harap ng isang selda kung saan nakaupo ang isang lalaking halos hindi na makilala dahil sa dumi at panghihina. Leandro. Nang marinig ng lalaki ang pamilyar na amoy ng pabango ni Serafina, mabilis siyang lumapit sa mga rehas at kumubas ang mga mata nito sa desperasyon. Serafina, patawarin mo ako. Tayo na lang ulit please, para sa anak natin. Ang paos na tinig ni Leandro ay tila isang nakalulunos na hiyaw sa gitna ng katahimikan
Napahawak si Serafina sa kanyang dibdib, nararamdaman ang huling panginginig ng kanyang puso sa harap ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang ni Serafina sa malamig na semento ng pasilyo ng bilangguan ay tila isang ritual ng paglaya. Ang amoy ng kalawang at ang halumigmig ng madilim na paligid ay hindi na nagdulot ng takot sa kanyang dibdib, kundi isang malalim na pagtanggap na dito nararapat magtapos ang isang kabanata ng kanyang buhay. Huminto siya sa tapat ng selda ni Leandro. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo ay nakaluhod ngayon sa maruming sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal na lumilikha ng matitigas na tunog sa bawat pagyanig ng kanyang katawan. Ang mukha ni Leandro ay bakas ng matinding desperasyon. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa sariling kahinaan. Serafina, please, you have to listen to me too. I know I made mistakes, pero isipin mo ang anak natin. He needs a father. Hindi mo ba kayang patawarin ang asawa mo para sa future ng family natin? I can change, I promise. Bawiin mo lang ang mga demanda and we can start over. Ang paos na tinig ni Leandro ay tila isang sirang plaka na pilit na nagagaslight sa damdamin ni Serafina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita ni Leandro ay hindi na tumagos sa baluti ng kanyang puso. Tinitigan siya ni Serafina nang may labis na katahimikan, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng mga mata ni Leandro. Hindi ang anak ang inaalala nito, kundi ang sariling kaligtasan mula sa madilim na piitan. Dahan-dahang itinaas ni Serafina ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa gintong singsing na matagal nang naging simbolo ng kanyang pagkakagapos sa isang huwad na pangako. Ang bawat pag-ikot ng singsing sa kanyang daliri ay tila pagluwag ng isang sakal sa kanyang leeg na dinala niya sa loob ng maraming taon. Hindi ang anak natin ang kailangan mo, Leandro. Ang kailangan mo ay isang taong magliligtas sa iyo mula sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Ang pag-ibig ay hindi isang negosyo na maaari mong nakawin at pagkatapos ay hihingi ka ng tawad kapag nahuli ka na. Mahinahong sagot ni Serafina. Ang kanyang tinig ay tila isang talim ng kutsilyo na humihiwa sa huling pag-asa ng lalaki. Hinubad niya ang singsing at walang pag-aalinlangang binitawan ito sa pagitan ng mga rehas. Ang tunog ng gintong tumatama sa malamig na semento bago ito tuluyang gumulong sa dilim ay naging hudyat ng pagkaputol ng huling sinulid ng kanilang ugnayan. Tumalikod si Serafina nang hindi man lamang sumulyap sa huling pagkakataon sa lalaking humihiyaw na ngayon ng kanyang pangalan sa gitna ng desperasyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kasaysayan. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, bumukas ang malaking pintuan ng bilangguan at sinalubong siya ng isang nakasisilaw na liwanag ng araw. Ang sariwang hangin ay humampas sa kanyang mukha. Gupit ang bawat bakas ng pait at alikabok ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakita niya si Raul na nakasandal sa kanyang truck, karga ang kanyang anak, na ngayon ay gising na at masayang pumapalag ang mga munting paa sa hangin. Ang tanawin ng dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Mabilis na lumapit si Serafina at kinuha ang kanyang anak mula sa mga braso ni Raul. Ang bango ng sanggol at ang init ng balat nito sa kanyang leeg ay naging pinal na gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Tumingin si Raul sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tahimik na kagalakan at isang pangako ng katapatan na hindi na kailangang bigkasin. Tapos na ang lahat, Serafina. Handa ka na bang harapin ang bukas? Tanong ni Raul habang marahang hinahaplos ang likod ni Serafina. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, ang telepono ni Raul ay nagsimulang magpakita ng isang mensahe
Mula sa isang tanyag na kumpanya sa ibang bansa, isang paanyaya na magbubukas ng pinto para sa luwalhati sa buong mundo. Ngunit higit sa anumang tagumpay, ang tunay na katanungan ay nakaukit sa mga labi ni Raul, isang bagong simula na hindi nahihingi ng kapalit kundi ang kanyang tunay na kaligayahan. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tela na maingat na hinabi ng panahon, puno ng mga makukulay na hibla ng pagsubok at tagumpay. Ang bawat sulok ng gusaling luwalhati ay hindi na lamang isang paggawaan ng tela, kundi isang kanlungan ng mga pangarap na muling nabuhay. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa florera at ang amoy ng bagong tina na sinulid ay nagsilbing halimuyak ng isang bagong umaga. Ang mga kababaihang dati ay lugmok sa hirap at kawalan ng pag-asa ay makikitang masayang nagtatrabaho. Ang bawat paggalaw ng kanilang mga kamay sa habihan ay lumilikha ng isang marangal na musika ng kasipagan. Si Aling Nena, na ngayon ay tumatayong punong katiwala, ay may bakas ng kagaanan sa kanyang mukha habang tinuturuan ng mga batang manghahabi. Isang katibayan na ang karunungan ng nakaraan ay hinding-hindi maglalaho. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, tinitigan ni Serafina ang isang larawan ng kanyang ina na nakalagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala na ang pait sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang malalim na pasasalamat. Sa loob ng 5 taon, natutunan ni Serafina ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa gapos ng poot. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at hinayaan na niya ang batas ng langit na humusga kay Leandro na nananatili pa rin sa likod ng mga rehas at kay Doña Carmen na ngayon ay namumuhay sa sarili nitong mundo ng kadiliman sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Ang kanilang mga anino ay hindi na bahagi ng kanyang kasalukuyan dahil ang kanyang kapayapaan ay itinatag niya sa ibabaw ng katotohanan at pagmamahal sa kapwa. Serafina, everyone is waiting for you sa main hall. The delegates from Milan are very impressed sa new collection natin. Ang malambing na tinig ni Raul ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang lalaki sa silid. Ang kanyang tindig ay puno pa rin ng katatagan na naging sandigan ni Serafina sa lahat ng unos. Lumapit si Raul at tumayo sa likuran ng babae. Ang kanyang mga kamay ay marahang ipinatong sa mga balikat nito. Sa bawat haplos ni Raul, naramdaman ni Serafina ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naghangad na siya ay ariin o kontrolin, kundi isang pag-ibig na handang siyang paliparin patungo sa kanyang pinakamataas na pangarap. Ang kanilang ugnayan ay tila isang perpektong habi, matibay, maganda, at hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Lumabas sila sa bulwagan kung saan sinalubong sila ng masiglang tawanan at pagbati ng mga panauhin. Sa gitna ng karamihan, tumakbo patungo sa kanila ang isang batang lalaki na may 5 taong gulang na. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kagalakan habang bitbit ang isang mahabang kordon ng pulang sutla. Lumuhod si Serafina upang yakapin ang kanyang anak, ang batang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa isang munting laro, kinuha ng bata ang pulang sinulid at maingat na ipinulupot ito sa magkadikit na mga kamay ni na Serafina at Raul. Tila itinatahi ang kanilang mga tadhana sa isang buhol na hinding-hindi nakakalag. Ang rurok ng kaligayahan ay gumuhit sa mukha ni Serafina habang pinagmamasdan ang kanyang anak na tumatawa sa ilalim ng rangchiyo ng dapit hapon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong paligid. Naramdaman ni Serafina na ang bawat hibla ng kanyang buhay ay nakahanap na ng tamang pwesto. Ang kwento ng kanyang paghihirap ay tapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na kaganapan ay nagsisimula pa lamang. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan,
kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa lalim ng kapayapaang iyong nahanap sa gitna ng digmaan. Sa piling ni Raul at ng kanyang anak, alam ni Serafina na natagpuan na niya ang pinakamahalagang obra maestra na kanyang lilikhain, isang buhay na puno ng katarungan, pag-asa at isang pag-ibig na mananatili hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga.